Hill, Katapat at Karancho. Buenos días a todos, mis amigos. Es su Karancho Miguel Hill. Ngayon po'y araw ng Huwebes, October 29, 2015. Magandang umaga sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayon po ay hindi po natin makakapiling ang ating alkalde ng Himpapawid na si Mayor Fred Lim. Subalit tayo po ay hindi rin nag-iisa. Marami po tayong mga karancho ritong makikigulo sa ating programang Katapat at Karancho. At hindi lamang po ang guard dog ng bayan na si Gardo. Kaya magandang umaga, Gardo. Ayan po si Gardo, ang guard dog ng bayan sa dikit na kabutihang kaaway na mortal na mga kawatan. Ayan, pero hindi naman nagagalit si Gardo dahil kilala niya po yung kasama natin ngayon sa studio. Walang iba kung hindi si Miss Kilay. Magandang umaga, Miss Kilay. Okay. Hindi yata naririnig si Miss Kilay. Baka hindi hindi ayun, hindi lang napindot yung buton. Good Thursday morning, Karancho, at sa iyong mga tagapakinig. Okay. At hindi lamang po si Miss Kilay ang ating mga kasama ngayong umagang ito. Kung hindi pati si Kikong Kalsada. Ayan. Kikong Kalsada, pero maya-maya pa dahil di pa nakararating dito sa ating himpilan dahil siya raw ay medyo natatraffic. Okay, marami po tayong maiinit na paksa ngayong umagang ito. At unahin na natin yung palagay ko isa sa mga issue na pinag-uusapan dito sa ating bansa at isang nakababagabag sa marami sa ating mga kababayan, partikular na yung mga overseas Filipino workers na kung tawagin natin ay mga bagong bayani. Bagong bayani pero binibiktima sa sarili nilang paliparan, sa sarili nilang airport. Dahil palagay ko naman, hindi na sikreto itong nangyayari sa NAIA, sa Ninoy Aquino International Airport, na merong modus operandi na ang pinaghihinalaan nito mga taong gobyerno. Itong mga tinatawag na laglag bala o tanimbala. At kaugnay naman ng isang kontrobersyal na kaso, itong latest case na kung saan meron na naman na di umano ay nahanapan daw ng bala sa kanyang bagahe. Si Ginang Gloria. Okay. Makakapanayam natin live sa linya ng telepono ang abogado ng biktima, si Attorney Spacky Parolan. Attorney, magandang umaga sa iyo and welcome. Welcome to the program, Attorney Spacky. Magandang araw po, Karanchong Miguel at Karanchong Miskilay. At lahat po ng mga karancho ng inyong programa po. At kasama rin dito si Kabuboy. Ay, marami. Magandang umaga rin po, Kabuboy. Magandang attorney. Magandang umaga, Okay. attorney. Attorney, unang-una, kayo po ang abogado ni Miss Gloria. Ano ba apelyido na nakalimutan ko? Ortines po. Ortines, okay. Senior moment po, sir. Pero napag-uusapan po ng kung saan-saan, hindi lamang sa mga pahayagan sa telebisyon at sa radyo itong issue na ito dahil parang masyado na raw nagiging brazen at masyado ng paano ba natin matatawag, masyado malakas na ang loob netong sindikato na kumikilos sa loob airport kung saan itong kanilang tanimbala or laglagbala modus parang kahit na alam na ng bayan hindi pa rin inihihinto. Tunay po yan. Talagang nakakalungkot po dahil kamakailan lamang po ay sunod-sunod ang mga balita ng mga aligasyon na nagkaroon ng laglagbala. At ang pinakamalala na nga po ay itong kay Nanay Gloria na isa pong OFW
Yes. Talagang wala na pong pinipili. Hindi na tinitingnan kung mayaman o mahirap, kung turista o OFW. Ito nga po, isang bagong bayani ng ating bayan na gusto lamang magtrabaho, 26 years nang naninilbihan bilang domestic helper sa Hong Kong. Pabalik lang siya, nagbakasyon lang po siya para makasama ang pamilya. Biglang ganito po ang kinalabasan. Ayun. Anyway, para mabigyan lang ng idea ang ating mga listeners tungkol dito sa pagkatao ni Nanay Gloria. Kasi ito nga ba, meron silang tinatawag profiling eh. Ito ba yung tipong magdadala ng armas sa loob ng eroplano? Ito ba ay meron tendency maging isang terorista, hijacker o ano pa man? O, ilang taon na ho si Nanay Gloria? Si Nanay Gloria po ay 56 years old. Hindi na bata. Okay. Hindi na po. Meron na nga po siyang apo. May Yung kanyang Lola na. anak. Lola Gloria pala. Lola na. Okay. Pero pag nakita niyo po, may asim pa si Nanay Gloria. Yan ang aking biro sa kanya eh. Ganun. Asim pa po. Okay. Nanay Gloria, buhay pa po ang kanyang asawa. Siya po ang may asawa, 26 years na po siyang OFW. Pabalik-balik. So nagsilaki na yung mga anak niya nang hindi niya halos kapiling. Opo, lumaki po. Dahil nga po OFW, kinakailangan niyang mamasukan bilang domestic helper sa ibang bayan para po maitaguyod niya ang pag-aaral ng kanyang dalawang anak. At napagtapos naman po niya, ito nga itong last stretch ng kanyang itong mga susunod na mga taon, ang pag-iipunan na sana niya ay ang kanyang kinabukasan pag-retire niya. Ayun. So, maantala pati yun. Pero ano nangyari? Kasi siguro baka napabalita na rin doon sa kanyang employer na meron nga siyang problema dito, problemang legal na konektado pa sa armas. So hindi kaya baka yung kanyang kontrata ay nakansela na. Ito po yun nga po ang kinakatakot namin kasi po hindi pa po talaga nakakausap na maayos ang kanyang employer kasi rin meron pong communication gap. Okay. Chinese, Hong Kong national po ang kanyang amo at ang wika po nila ay Chinese. Kaya po yung ang nakausap muna dati ay yung kanyang anak na hindi bihasa sa wikang yon. Yes. Kaya po ngayon po ay naghahanap kami ng kaparaanan, may mga mekanismo na kaming gagawin para po mapakausap ng employer para mapaliwanag po. Okay, kahit Ano nangyari. Kasi ang employer niya po ay isang single mom. Single mom. Anak. Okay. Pero Attorney Spacky, kahit pa mapawalan sala si Nanay Gloria dito sa illegal possession of ammunition, kung naunsyami naman yung kanyang kontrata, di napakalaking pinsala pa rin para sa kanyang buhay, sa kanyang kabuhayan. Di po ba? Para totoo po yan, at hindi lamang po yun. Pati yung kanyang buong kabuhayan, hindi lamang sa employer na yon. Tandaan niyo po, may working visa po yan. Ayun. Ang visa po, stricto rin po ang Hong Kong sa uri ng visa sa pagbibigay ng working visa sa mga nagtatrabaho doon. Okay. Kinakatakot po namin baka maapektuhan pati yun. Attorney, pag-usapan natin yung insidente kung paano nahuli yung bala, yung preceding moments, yung what came before and what came after, no? Dahil kasi napakahalaga nito para ma-establish natin kung talagang meron tayong dapat pagdudahan kay Nanay Gloria dahil unang-una, ito bilang isang layman, hindi naman tayo eksperto dyan sa mga bagay na yan, pero hindi ko makita ang motibo na magdadala ng isang bala. One round of ammunition, anong magagawa mo doon? Kasi tinatanong ng iba, anong gagawin mo nga doon? Isasaltik mo doon sa piloto, kaya isasalaksak mo sa butas ng ilong, pagkatapos isisinga mo sa mukha nung stewardess para mapatay. Di ba parang it doesn't make any sense? Sa akin po, tulad po ni Nanay Gloria, ayaw po namin maliitin ang papel ng ating mga security agencies. Totoo naman po, sa kamay ng isang terorista, kahit isang balang yan, o isang maliit na bakal, kung gusto gumawa ng kaguluhan, kaya pong gawin. Pero sa sitwasyon po ito, masyadong suspicioso po eh. Kasi nag-umpisa po si Nanay Gloria na yung sa NAIA po, galing siyang Lawag eh. Sumakay po siya ng eroplano galing sa Lawag Airport ng linggo ng hapon. Ang connecting flight niya po ay nasa NAIA 2 papuntang Hong Kong. So Lawag Airport, pumasok po siya, international airport po yun, in-x-ray po ang gamit niya,
nakalusot siya sa security check, nakasakay siya sa aeroplano, bumiyahe yung aeroplano, naglanding sa NAIA 2, bumaba siya sa NAIA 2, dala ang kanyang hand carry, Aha. isa rin siyang luggage na naka-check-in, Ay, lumabas okay. po siya sa departure, nag-escalator po siya sa pataas, pumasok po siya doon sa entrance, sa x-ray, Yes. doon nga po nakita may bala daw siya. So in other words, nagdaan na siya sa ibang paliparan, sa ibang airport at dumaan din siya dun sa routine check at walang nakita. All of a sudden, dumating siya dito sa NAIA, meron nang nakita. Opo. Okay. So eto pa, dahil nakapag-usap na rin naman tayo kanina, so meron na akong kaunting background. Hindi malinaw kung anong klase, anong kalibre ng bala. Dahil kasi yung litratong yung litrato na iprinisinta doon sa nung mga arresting officers ba yun o kung sino pa man parang mukhang yung bala sinasabi niyo mukhang 45 caliber. At sinasabi niyo yung tip o yung head or yung projectile is kulay silver. So sa pagkakaalam natin, pwedeng ito yung lead or cast lead bullet na kadalasang ginagamit sa reload, no? Although meron din namang hindi reload na ginagamitan ng cast lead o di kaya yung Teflon coated o di kaya full metal jacket o hollow point, no? Pero let's not get into that. Sinasabi nyo, based on the picture, it was it looked like a reload and it looked like a pistol caliber o probably a 45 caliber, 45 ACP sa mga marunong na baril. Pero yung sinasabi nung mga taga-AVSE group, yung Aviation Security Group of the Philippine National Police, yung bala parang para sa carbine. So pag sinabi nilang carbine, 30 carbine yan. O kung minsan kung tawagin, 7.62 short. Dire-diretso yan. Parang kung titignan mo, parang bala ng 22 kaya lang malaki. Straight-walled cartridge. Ngayon, ibang-iba yon. Napakaiba nun. Isang tingin lang ng kahit na sinong nakakaintindi sa mga baril, lalo na kung mga pulis na I suppose marunong sila bumaril at nakakaintindi sila sa baril, ibang-iba na. So, Opo. hindi pa doon pa lang parang, parang meron ng magic. Ayun nga po, again, ang pagbabasehan ko lang po, yung resolusyon ng piskal na public naman po. Yung inquest prosecutor po mismo nagsabi na it clearly appeared that there was a discrepancy in the photograph of the ammunition allegedly confiscated and the actual bullet they presented. Ayun. Bullet that they confiscated, thus creating reasonable doubt on the identity of the ammunition. Kaya naman, attorney, ito si Nanay Gloria, pinawalan nang hindi na pinagpiyansa. Kasi ibig sabihin nun, ito yung indikasyon nun na mismo yung mga nag-iimbestiga, yung mga prosecutor o yung piskalya, nagsasabi na napakahina nung ebidensya. Kasi alam ko, pag mahina ang ebidensya, papayagan ka magpiyansa. Sabi, maglalabas ka ng pera. Pero the fact na pinakawalan ka nang wala namang hininging bail, ibig sabihin, hindi lang mahina yung ebidensya. Kung hindi, halos tiyak na sila na ito'y babasura ng hukom. Correct? Mukhang ganun po ang lumalabas po na ganun nga po, lalo na po yung sa pagkakasulat ng resolusyon. Sa po na, yung inquest fiscal po at inaprubahan naman po ng city prosecutor, sila po ang gumamit ng salitang there is reasonable doubt Ayun. the identity of the ammunition. Yun pa lang po, mabigat na po yan pagdating sa korte. Ayan. Dadating sa korte. Ang sa amin po, sana sa preliminary investigation ay makita talaga na walang dahilan at basihan para lalo pang patagalin ang kaso na ito laban kay Nanay Gloria. Okay, so yung damage sa kanya, palala ng palala as this drags on, di ba? Opo, kada araw na nandito siya, ibig sabihin, isang araw ang nawawala sa kanya nakukita sa Hong Kong. At isang araw din ang nawawala na hindi niya natutulungan din ang pamilya ng kanyang amo na single mom na may minor edad na anak. Alam mo, siya na rin ang nagpalaki. Alam mo, attorney, napaka lumalabas talaga dito ang baho minsan dito sa mga ahensya ng ating pamahalaan, no? Hindi naman natin nilalahat, mga karancho, pero ito naman palagay ko obvious na talagang merong hindi magandang nangyayari dito sa airport, no? Kaya mag-ingat po tayo. At yung baho ay ating talagang naamoy hanggang dito. Kahit na ano pang pampabango
na kanilang i-spray sa kanilang mga katawan yung baho netong mga ganito mga uri ng opisyal ng ating pamahalaan kung sila nga, kung totoo nga ito, ay hindi natin maitatago. Anyway, alamin po natin ang tumpak na oras. Ang oras po natin ngayon ay 10:25 ng umaga. This Tatrax brought to you by V-Fresh. Kapayapaan, karunungan, kasipagan, sigaw ng bayan. V-Fresh. Ayan. Okay, Attorney Spacky, Yes, sir. itong circumstances nito, no, sinabi mo nga, yung bala hindi iprinisinta sa inyo. Hindi pinakita sa inyo at walang ibig sabihin sila lang nakakaalam. Ay, hindi ba? Nung nasa piskalya po, ay unang pinakita nila yung papel. Pero Yes. nung nakita po namin yung papel, sinabi ko po, ilabas nyo yung actual na bala. Hiningi Okay. po namin na ipakita nila para makumpara yung larawan at yung actual na bala. At nga po nakita na parang napakalaki ng pagkakaiba. Kahit nasabihin na na-stretch lang daw nung printer, hindi po ganun eh. Parang geometrically impossible na maging ganun yung itsura ng bala. Ayun. So in other words, sinasabi nyo talaga na there are clear indications that it was planted or substituted or kasi there is no point in substituting it if it were not planted in the first place. Tama ba? Basta sa amin po, may mali po dyan. Okay. Klaro po sa amin, hindi kay Nanay Gloria ang bala na yan. Kung sino po ang naglagay niyan, yun po ang kailangang alamin. Katotohanan po ang hapon namin. Kaya po ang hinihingi po namin CCTV nga sana, yung mula nung pumasok sa Lawag Airport si Nanay Gloria, hanggang umabot siya sa NAIA 4, NAIA 2, na X-ray station. Para makita po baka mamaya yung bala nilagay habang naglalakad siya. Hindi po natin alam yon. Okay. Ano bang uring bag yung kanyang dala? Yung kanyang hand carry bag po ay itim na hand carry bag. Pinaglagyan niya ng mga chicharon. Aray. Ito yung Nakamamatay nga pala yung Attorney Spacky, nakamamatay talaga yung nasa bagahe ni Nanay Gloria, chicharon. napakadelikado. Opo. May mga cornic pa nga yata at Ay, okay lang yun. mga high sodium na produkto. Okay. Na pambaon niya, pampasalubong niya rin sa mga kapwa Pilipino doon Okay. na kasama niyang OFW. Ang bag niya po sa gilid may bulsa na walang zipper na maluwag. Okay. Napakadaling suksukan ng gamit. At Okay. hindi siya naglalagay ng gamit doon kasi pwedeng mahulog o pwedeng madukot. Yan yung tipong Hindi naman pumasok sa isip niya na lalagyan niyo ng bala. akala niya siguro nag-iingat siya baka may dumukot, hindi niya sukat akalain na may magtatanim pala. Opo, yun ang nangyari. Ngayon kung sino po ang naglagay noon, yun ang gusto naming malaman. Paano nangyari to? Pero meron ka rin Magkaibang bala, dagdag po yun na nagdadagdag ng pagdududa sa buong sitwasyon na ito. Okay, si Nanay Gloria ay na-detain for 2 nights and 3 days. Tama ba yun? Opo. So nakakatakot din yun, lalo na kung wala ka namang criminal record, hindi kayo labas-pasok kung tawagin nila. Di ba? Yung the fact na kahit na hindi ka literally or physically behind bars, katulad din ng kaso namin na narinig kahapon, no, isang model ay pinick up ng meaning to say by pick up, inaresto ng 8 pulis para sa kasong unjust vexation, 'di ba? Napaka insignificant na case, yung tinatawag na hindi makatarungang pang-aasar gagamitin ng full force ng mga otoridad, no? Kaya napapaisip tayo, ano ba talaga ang agenda ng ating mga pulis, ng ating mga law enforcement authorities? Ito ba ay talagang para tulungan tayong lahat? Kakampi ba talaga sila o hindi? Mabuti na yung malaman na ng tapat di ba? Oo nga po eh. Ayun po ang pinapangambahan po namin. Okay. Kung si Nanay Gloria ay isa lamang, ilan pa kaya ang nagawa na nito at nakipag-areglo o Yun. pa, Tumpak. O ikaw, attorney, ito daw, dinidepensa mo, you're defending Nanay Gloria, pro bono, ibig sabihin libre. Binibigay mo lang na libre ang iyong serbisyo. alam niyo, lahat naman po tayo nakinabang when may gawin ka
Aminin ko po, if it makes you feel good, you get something out of it. Ayun, oo, tama. Yun. Okay. Kahit rin yun po yun eh. At saka, we're just doing the right thing po eh. Yung parati ko sinasabi, you don't expect to be thanked or to be praised when you do the right thing. Yun. At Paulan alam mo yung sinasabi pag nakatulong ka sa kapwa mo kahit na hindi ka na suklian ng salapi o cash o pera, meron din naman you will get your reward elsewhere. Ibig sabihin, kung baka hindi sa buhay na ito, baka sa susunod na buhay, di ba, attorney? Sa akin po, Pero bata ka pa, kaya hindi pa issue yun sa'yo ngayon. basta gumawa ka ng tama, I think doing what you think is right is the price for doing what is right. Ayun. At Yan lang po siguro. you also mentioned na habang detained si Nanay Gloria, parang yung mga pulis ba doon o kung sino man, yung airport police o yung PNP, kasi yung AVSE group, organic sa Philippine National Police yan yung PNP AVSE group. Iba pa yun doon sa airport police na industrial guards yun doon na organic naman doon sa MIAA, di ba? Okay, o DOTC. So ang ano diyan, parang pinipilit pa siyang magkumpisal. In other words, may mga nagsasabi pang aminin mo na. Opo, hindi naman po sinaktan o hindi naman siya pinahirapan yung torture na ginagawa. Hindi Mental anguish is torture. Pero yung ikaw naka-detained ka, tuliro ka, kung makikilala niyo po si Nanay Gloria, siya po yung typical na 56-year-old domestic helper, OFW, madali matuliro. Pagka ganung estado, kahit tayo tayo po mga profesional, pagka tayo madakip, kahit na anong rason at bigla magsasabi, aminin mo na lang kasi, aminin mo na, sa'yo yun Kahit na Para para maging mas madali ang kanilang problema, no? Dahil kasi baka na medyo may pakiramdam na sila na magdudulot sa kanila ng tinatawag na kate. Babalik sa kanila yung kanilang mga kagagawan. Ayaw ko naman nung mag-conclude ng gano'n. Basta ang sa amin po ito po yung binalita sa akin na nangyari at kasama sa mga inaaral namin po kung anong hakbang pwedeng gawin. Okay, Attorney Spaky, sana you keep us up to date sa progress ng kaso na to. Hari nawa matapos na yung paghihirap ni Nanay Gloria Ortines at sana naman hindi nyo rin tantanan kahit na nakawala na siya o kahit na ma-drop yung case sa kanya dahil obviously meron nangyayari na magic, hocus-pocus sa loob ng NAIA. Kaya kinakailangan din yung mga abogado na yung mga young and idealistic lawyers katulad nyo na tututukan yan para magsilbing babala din doon sa mga hayop doon sa airport na yung kanilang ginagawa ay may katapusan din at hindi lang yung wag na umulit dapat malaman, matukoy kung sino yung mga hayop na yan nang makulong. Natahimik si Attorney Spaky. Sabi nga po, basta sa atin po ay gusto nating hindi na maulit ito at kung may mga nangyari, magkaroon ng hustisya rin po yung mga naging biktima. Before I let you go, kamusta naman ngayon kamusta si Nanay Gloria? Medyo tuliro pa ba? Kagaya sinasabi mo o medyo nahihimas-masa na? Medyo nakapagpahinga po siya kasi kahapon lang po talaga siya nakapagpahinga dahil nga marami rin ng mga kumapanayam sa kanya. Kaya kahapon lang po talaga nakapagpahinga, nakapag-usap po kami kagabi ng medyo masinsinan at ngayon nga po ang naghahanap po kami ng mga tutulong na magkaroon ng counseling at para magkaroon ng psych assessment. Yes. Para kung sakasakaling itulak po namin at isusog po namin ang kasong damages. Dapat maaari namin ipresenta sa korte rin po. Kasi sa ibang bansa, kahit na ikaw ay taong gobyerno o government agency, pwede kang ihabla ng citizen, ng publiko kung napatunayan na meron ka talagang pagkukulang o naging sobra-sobra naman, naging kang marahas o ano pa man, di ba? Opo. Okay. Thank you very much, Attorney Spaky, sa panahon na inyong inilaan para sa ating programa. At at least nalinawan ng ating mga listeners ukol sa bagay na yan. Hopefully, you keep us up to date, Attorney. Maraming salamat po at thank you po sa ating lahat ng mga karancho po dyan, Sir Migs. Okay. Thank you, sir. Mabuhay kayo. Salamat po. Thank you po. Kayo rin po. Okay, yan po si Attorney Spaky Parolan na siyang abogado ni Nanay Gloria.
Ladies and gentlemen, ito na siguro ang pinakamabilis na radio commercial mula sa IBU Fluid Medical 400. May Rapid 400 formula, kaya kumpara sa isang mefenamic acid, mas rapid kumalat, mas rapid tumalab, mas maagang magpaginhawa ng matinding sakit. Lipat na sa Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Ibuprofen is the generic name of Medical 400. If symptoms persist, consult your doctor. Ayun. Talagang kinakailangan ko ng medical ngayon dahil pag naririnig mo itong mga ganitong mga kaso, sumasakit talaga ang ulo mo. Anyway, nagbabalik at kasama natin makigulo. Walang iba kung hindi si Kiko Calzada. Magandang umaga, Kiko. Yes, magandang umaga, Migs. At magandang umaga sa iyong mga listeners dito sa Katapat at Karancho. Busy na busy to si Kiko. Anyway, Oo. magandang umaga. Binabati natin si Dr. Misael Tikman. Good morning na nakikinig daw sa ating programa. Good morning, morning, Dr. Doc. Good morning, Dr. Tikman. Sana lang hindi ako yung mabaho ka. Kanina pa, makabaho ka pa. Hindi, sinasabi ko lang, yung baho ng mga modus operandi ng mga Oo. corrupt Bulok na na official. sistema. Pero ako'y nasisiguro na dito walang baho itong sasabihin ko. Ayun. Dahil ang NLEX po ay handang-handa na para sa mga papauwing motorista ngayong Undas weekend. Kaya, alam ko kasi, Kiko, no, kaya nga ikaw yung nabansagang Kikong Kalsada dahil basta mga usaping dyan sa yung mga lansangan, partikular na dyan sa NLEX, Oo. ikaw ang aming tinatanong eh. Hindi ko nga alam kung bakit eh. Yes. Bis oo. na bis ka pala ngayon. Siyempre, dahil pinagandaan ko itong araw na to kasi alam ko na Wala kang sombrero. wala. Hindi ako nagsa sombrero. Baka matangay pati buko. Anyway, Kiko, once upon a time tayong dalawa yung mga batang-batang mga reporters na Oh. nagko-cover sa mga lansangan Oh. at kung magugunita mo tuwing yung undas. Hindi lang yung undas, kung hindi yung the days before, the days after, pinalalarga na tayo, pumunta tayo sa mga lansangan, sa mga bus station at syempre sa mga expressway, north and south. Oo. Di ba? Para makita yung passenger traffic. Mm-mm. At minsan sa mga airport nga tayo pinapapunta. No? Pero mag-ingat po kayo dyan sa airport. Ha? Kasi yung mga bantay sa lakay po yata, allegedly, di umano, merong bantay sa lakay dyan. Okay, anyway, Kiko, ano yung latest dito sa NLEX? Meron ba silang patutupad ng mga bagong mga patakaran o mga programa o mga proyekto para sa UNDA? Yes, oo, salamat ulit. Ngayon darating po na Undas, syempre, yung unang-una na dyan, yung paghahanda ng NLEX sa mga pagdagsangan ng mga motorista. No? Una muna gusto naming gustong i-announce ang NLEX na Friday pa lang po ay inaasahan na yung pag-uwi ng ating mga kababayan. Bukas. Oo, bukas. Yes. And then, syempre, yung kasing weekend natin, ordinary weekend to, dahil hindi naman nag-long weekend. No? So, Oo. Saturday, Sunday ay Undas po ay Sunday. So, ibig sabihin, yung mga motorista, inaasahan nating mag-uuwian na ng Friday, then Saturday, hanggang Sunday po ng umaga. So, ito yung exodus ng ating mga motorist. Yan po ay pinaghahandaan ng NLEX. Nariyan yung mga traffic personnel na kumbaga ay dagdag ng oras ang kanilang trabaho. At yung ating po mga toll plaza, yung mga pila sa toll plaza, yan ay masusing babantayan ng NLEX para masiguro na yung mga sasakyan na nagbabayad ng kanilang toll fee ay mas mabilis po yung transaksyon. Meron tayong deployment ng mga ambulant teller kung hahaba yung pila. Tapos bukod dyan, meron tinatawag din na fishbone na toll system na tinatawag na Fishbone. kasi para siyang tinik ng isda. Paano yun? Kumbaga para ito. Okay. Extra toll booth, kumbaga. Ayun. Oo nga. Na structured siya ng para siyang Gilid-gilid. Oo. Gilid-gilid, oo. ayun. Yan ay bubuksan sakali pong humaba yung pila sa mga toll plaza. Ibig sabihin para maraming maserbisyon simultaneously. At mapabilis yung pila nga. Biyahe, okay. Bukod dyan, Migs, yung NLEX, meron din silang tinatawag na Safe Trip Mo Sagot Ko program. Safe trip, sagot mo. Safe Trip Mo Sagot Ko. Yun yung pangalan ng program. Motorist Assistance Program to. Ayun. Kung saan sa mga fuel stations na nakakalat sa NLEX, ay may mga motorist camp na magpo-provide ng libreng wifi, Okay. libreng tawag,
libreng bottled water, first aid treatment kung kakailanganin, at mechanic services. Ito pong Safe Trip Mo Sagot Ko program ay ipapatupad mula October 30, 31, November 1, and November 2. Alam mo ba kung anong tawag sa Wi-Fi sa salitang Frances? Ano nga ba? Wi-Fi. Wi-Fi. Oh. Nireviewin ko yung mga ayan po. At syempre, nandyan pa rin syempre, merong social media rin ng NLEX sa pwede nilang malaman ng mga motorista, yung mga traffic updates, real time, kung gusto puntahan lamang nila yung mga Facebook Hindi, and Twitter. alam ko meron ng mga apps dyan, di ba? Para malaman may kung mobile app din. In your case, dahil lang NLEX, dire-diretso lang yan. So, siguro yung update lang na wala namang mga alternate routes talaga dyan na matitake kayo. Oo, dire-diretso naman po yung biyahe at kumbaga sisikapin nga na walang traffic at maging Ang traffic naman ang talagang pinag-uugatan lang nito pag meron nahihinto o masyadong mabagal dun sa harap di ba? Pero pag kahit na sabihin natin yung volume, siyempre yung volume yan, hindi lang times 2 or times 3, no? Baka times 4. Pero pag sige-sige naman, at least makakausap saka, naman sila. din siguro advice din sa mga pauwing motorista, no? Pag nandun na sila sa toll plaza, prepare na sila ng exact amount. Kumbaga yung hindi na sukliin, yung barya lang para mabilis. Mas mabilis po. Ayun. Speaking of traffic dahil sa kabagalan, no? Meron tayo napapansin minsan na parang nakakapikon na trend. Kagaya kanina dito sa kahabaan ng sa Cubao kasi banda dito sa Commercial Center sa Aurora Boulevard, sa ilalim ng LRT. Sadyang traffic diyan, wala kang magagawa. Pero pag nakatawid ka na galing sa yung Cubao side patungo dito sa sa E. Rodriguez, patungong Welcome. Oo. Maayos na ang daan, 'di ba? Parang yung bote ng champagne, 'di ba? Yung pressure nagbi-build up kapag yung cork, yung tapon ma-release, pop, gumagano tapos dire-diretso. Kanina may build up dito sa kahabaan ng E. Rodriguez, banda dito sa papunta na dito sa New Manila. Hindi ko maintindihan kung bakit. Parang maluwag naman yung daan. Nakita ko isang patrol car ng QCPD nandun sa speed lane. Nasa speed lane siya. O yung hindi naman nagwawangwang pero yung flasher niya, 'di ba? Pag ganun yung kala mo yung parang disco lights. Pero ang bagal-bagal usad pagong. Siyempre kasi yung mga yan assigned sila magpatrolya, 'di ba? Pero dapat i-consider din nila pag rush hour, tumabi man lang sila dun sa slow lane, dun sa tabi ng bangketa kung ang usad pagong sila. Dahil kasi nagko-cause din sila ng traffic. Kasi minsan yung mga pulis, sila pang hindi nakakaintindi talaga ng traffic rules and regulations at walang konsiderasyon. Yung feeling nila, para ako, siga ako. Minsan naman yung mga taxi tsaka yung mga jeep nagbi-build up sa likod nila pero hindi naman bubusinahan yung pulis dahil baka samain sila, di ba? Kaya panawagan din natin siguro sa mga hepe nitong mga ito, no? Na yung mga bata nyo, yung mga mobile patrol nyo, sasabihin nyo naman, kung sila'y maglilibot, okay lang yun, maganda yun, yung tinatawag na police visibility. Bagamat, mas maganda pa rin yung pag may naglalakad, yung foot patrol. Pero doon naman, tumabi naman sila. At tingnan nila yung nasa likod nila, hindi sila siga. Kasi taong bayan, nagpapasweldo sa kanila, tapos sila pa nagiging dahilan kung para magkaroon ng aberya o para ma-late sa kanilang mga opisina itong mga kababayan natin. Kagaya nga kanina, yung kinikwento ko, totoo yan, dito, during rush hour. Ayun. Anyway, parang medyo nahihirinan na ata to si Kikong. Okay. May ka-text si Kiko. Okay. Anyway, time check muna tayo mga karadyo. Ang oras po natin ngayon ay 10:45 ng umaga. This time check is brought to you by IV Fluid Medical 400, the fastest medical for the worst pain. Kiko, kung ibabatay natin dun sa experience natin last year,
ano ba? Terrible ba ang naranasan na traffic sa sa NLEX nitong nakaraang taon? Pare-pareho lang. Pare-pareho lang. Pare-pareho lang. So ang inaasahan nyo ngayon ay more or less ganun pa rin. Ganun pa rin. Kaya lang kasi na, bawas ang Bawas ang okay. Ito talaga si Kiko. Akala niya hindi na Hello, akala ko kasi commercial break. Ano ba yan? Para may buka ata sa... Hindi. May traffic din. May traffic sa Lalamunan. May traffic sa Lalamunan. Tumatawa si Miss Kilay sa inyo. Oo nga eh. Isipin nyo Oo, tayo si Miss dito, Kilay, puro, hindi ko maintindihan bakit puro K ang ang simula ng ating pangalan. Ako si Carancio. Oo. Siya si Miss Swerteng letter Kiko yan Calzada. Siya si Miss Kilay, ikaw si Kiko Calzada. Oo. Puro K talaga. Hindi ko nga maintindihan eh. Isa na lang kulang dito sa atin eh. Ano? Kwarta. Okay, K din yun. Oo, Pasunod na yan, pasunod na. Kailangan lang nating kwarta. Sana yung kasunod. Pero tayo naman, siyempre, pag marami kang kwarta, meron pang isang K na kasunod yan. Kaibigan. Isa yun. Meron pang isa. Dumadami yun. Pag marami kang kwarta, marami kang kaibigan. Ay. At Ano? Wala. marami ka rin kulasisi. Ay, Ay, oo hindi naman. pwede. Oo naman. Oo naman. Pero kung sa akin, hindi rin eh. Alam mo kung bakit? Ay, alam na natin yan. Dahil kasi si Carancio ay likas na K din. Ano? Puripot. Yun. Sa puro K talaga. Okay. Ano pang update natin dito sa NLEX? Dahil alam ko marami nang naghahanda sa ating mga Carancio dyan na bumiyahe papuntang norte, di ba? Lahat, yung sa inyo, North Expressway, Bulacan, Pampanga. Oo. Pagkatapos Tarlac, di ba? Siyempre yung papunta ng Baguio. Lahat. Baguio. Panorte. Benguet. Mm. Okay. So ano pang kanilang dapat malaman? At kung magka-aberya, magka-problema sila, anong kanilang mga, pwede ba meron bang text, may hotline po ang NLEX na pwede nilang tawagan. Ito ay 0235,000. At dial lang naman nila yung numbers na yan. 0235,000 at iyan po ay ma-receive ng mga 0235,000. 35,000. Ayun. Oo. Napakadaling tandaan. tandaan. 0235,000. Ayun. Kung kayo magkakaproblema, anong serbisyo pwede nilang ma-avail dyan? Tow service ba? Yung depende nga kung ano yung magiging problema, concern ng ating motorista. But definitely merong makaka-receive ng kanilang tawag at a-actionan agad ito. Okay. At siguro naman, dito sa kasagsagan ng traffic bukas, makakuha rin kaming update mula sa opisina mo. Ano? Ay, oo naman. Definitely yan. Meron naman kayo parang, kung yung MMDA meron metro base, kayo meron May traffic control room ang NLEX at saka yung sinasabi nga natin na mga social media na yung meron tayong application. Very active nga kayo dyan. Oo. At saka ano kasi ito real time eh. So alam ng mga motorista yung kanilang eksaktong oras ng biyahe. Kasi kasama na dyan yung mga yung halimbawa, malalaman nila kung may traffic sa isang lugar just by checking the NLEX mobile application. Ayun. Pero wala rin silang magagawa kung may traffic sa isang lugar dahil sabi ko nga parang funnel yan dire-diretso Oo. So pwede lang nila ang maaari nilang i-adjust siguro yung travel time nila. Travel time, definitely Ayun. travel time kasi kung pwede silang umalis ng siguro Friday night or Saturday morning. So abangan nila yung walang traffic. Siyempre ang advice din natin sa ating mga yung riding public na bago umalis, lalo na pag long drive yan pag long drive siyempre expressway mahirap na magkaroon ng problema doon. Yung kanilang pag-check yung bago umalis kailangan meron silang na-check nila yung kanilang yung sa kanilang sasakyan, no? brake fluid. Tubig. Ang tawag clutch. natin dyan ay blow bags. Blow bags. Oo. Kala ko kung anong blow ang pinag-uusapan Blow mo. bags. Alam ko may iba ka. Pero yung blow bags, ang ibig sabihin po niyan ay brake, lights, oil, water, battery, air, and gas. Ayun. Kaya may letter S kasi iyon yung sarili. Okay. Ayun. Pinaka-importante. Check mo yung sarili mo. Oo, kasi syempre, kung maganda nga yung sasakyan mo, kung yung driver naman inaantok o kaya ay nakainom, Intoxicated. baliwala rin. So, dapat
yan po yung tandaan, yan po yung i-check ng isang babiyahe, yung tinatawag nating blow bags. Okay. Kiko, babalikan natin yan. Pero bago yan, makakapanayam natin live o magre-report sa atin live sa linya ng telepono ang ating field reporter na si Nestor Kagitla. Nestor, good morning! Good morning, Karanso. Live tayo na dito tayo ngayon sa National Press Club na kung saan ay mayroon tayong makakapanayam na isang abogado na si Atty. Regina Biahe na kung saan mayroong sinagawang pangre-raid itong mga tauhan ng Bureau of Immigration na illegal di umano. Malaman natin ang pinakadetalye dito kay Atty. Regina Biahe. Attorney, live po tayo sa DCIR at kasama natin sa studio si Miguel Hill. Magandang magawa, Attorney. Pakipaliwanag na itong sinagawa ng immigration sa mga Korea National. Ay, magandang umaga. Magandang umaga. Good morning. Good morning, Attorney. Si Carancio Miguel ito. Opo. Magandang umaga. Meron kayong iulat sa atin ukol sa meron na namang katarantaduhan na ginawa yung mga taga-immigration? Tama ba? Okay. Imagine, kahit linggo-linggo may balita ng anomalya sa Bureau of Immigration. Hindi ko alam bakit parang hindi sila nanginginig gumawa na naman ng ganitong mga bagay. Ano po? Ito yung tungkol doon sa kliyente natin, isang presidente ng malaking korporasyon dito sa Pilipinas. Korean company. May kaso na kasuhan natin ito ng deportation. Opo. Pero ang kaso nito ay nandun pa sa DOJ. Kahapon, nagulat ako ng tumawag, bakit biglang mayroong mga immigration, intelligence at inaresto siya? May batas tayo na ang deportation case pwedeng i-apila sa DOJ hanggang Office ng President or the Court of Appeals. Ano ho ba yung kasong yan? Ito ba yung kaso na ikinaso sa kanya ni Alex Tan, dati niyang abogado, na nagtayo ng kumpanya na kanyang kompetensya ngayon. Ito yung hinawakan niya na BP22 na kung saan siya inasentensya ng pagkabilanggo ng 10 months. Sino? Si Ms. Kang Taisik. Yung 10 months, ayon sa batas, pwede kang ma-considered na deportable kung 1 year and above. Ngayon, napilap DOJ at tinignan ng DOJ, sabi ng DOJ, ibalik ito sa BID dahil parang tama si ang petitioner. Ang ginawa nila, hindi nga pwedeng i-deport sa ganung kaso. Hindi naman nilang undesirable alien na people charges. So, binalik ko na yun sa DOJ. Sabi ko, that is violation ng due process kasi bagong charges, yes. Saka ang order sa kanila de Lima, dating Secretary de Lima, pag-aralan yung bagong kaso at ibalik sa kanila. At yun yan, binalik nila sa DOJ yung kaso. Ay nakakapagtaka. Bakit biglang may warrant? Wala silang record dito sa BID. Okay. Ang record sa DOJ. Okay, Attorney, siguro yung mga dokumento kung ano man pinanghahawakan nyo dyan, mangyari lang bigay sa aming reporter, ito si Nestor Kagitla, at dadali niya yun dito sa opisina at aming pag-aaralan. Pagkatapos, pasagutin din natin itong ating mga taga-BI. Hindi bad influence, kundi Bureau of Immigration. At makapanayam din natin sila para masagot naman nila kung ano ba yung, kung meron na namang nangyayaring magic dyan. Okay. Bago mo execute ang isang kaso, kailangang final and executory. At nasa iyo na ang record nito. Okay. Sinamit nila na yung record i-transmit sa DOJ. Medyo nakapagtaka. Okay. Attorney, thank you very much sa panahon. Maraming salamat din sa pagbibigay nyo ng dahil sa makapagbigay paliwanag sa pangyayari itong bagong anomalya ng ating immigration. Ewan ko ba? BI. Salamat po. Salamat din po. Okay. Yan ang bahagi nga ng ating pakikipagpanayam na dito kay Atty. Redentor Biahe, ang legal counsel nitong mga biktimang nabanggit na si Alex Tan.
So mula pa rin dito sa National Press Club, ito si Nestor Cagitla para sa DZRJ 810, 8 Media, ang hempilan ng bawat Pilipino. Okay, salamat. Mukhang talagang naghahanap buhay ng gusto si Nestor Cagitla. Mantakin nyo yun, nandun pa sa press club. Medyo malayo yun. Hindi rin naman. Hindi naman kada layo yun. Hindi naman masyado malayo mula dito sa aming opisina. Kaya lang parang traffic papunta doon. Anyway, Miss Kilay, ayun. Karanchon, Yes. nauna na si Mr. Kiko Calzada dahil sa mukhang nangangati ng paat kailangan bumalik ulit sa kalsada. Masyado na malumana yung boses mo. At kumain ka na ba? Kumain na. Okay, parang kulang sa kulang sa pitik eh. Kulang, di pa ako nagna-nash coffee. Hindi kayo ba nagkakape? Okay, baka yung ating si Mr. Jimmy baka Maaring bumalik dito sa estasyon. Maghatid na ng ating kape na napakasarap. Okay. Ayan po. Kahit sa kahit na sa ang source, anumang ulat, ang nakikita natin talaga na napakarami yata. Talagang hindi mo matanggal kahit na hindi naman likas na marumi ang iyong isip na talagang maraming kababuyan na nangyayari sa ating pamahalaan. Yan ba yung tinatawag nilang daang matuwid? Kasi parang masyadong malakas ang loob ng Pangulo na sabihin na ituloy natin ang daang matuwid. Hindi natin na sinasabi na siya ay corrupt, pero nakikita natin kaliwat kanan sa mga ahensya ng pamahalaan, napakaraming reklamo. Ito ba ay nangangahulugan? Lahat tayo, yung publiko, mga masasama. At ang tanging malinis, itong mga taong gobyerno na ito, itong mga law enforcement authorities na ito, o baka naman totoo na yung haka-haka lang ba? Haka-haka ng lahat na napaka-corrupt talaga ng ating sistema ngayon. Wala pong makapagsasabi, batay dyan sa mga reports na ating natatanggap, araw-araw na tuwid itong daan na ito. Bukod sa traffic, baluktot din ang tinatahak na daan. Dahil, dalawa lang yan eh. Either yung namumuno sa inyo ay corrupt, sinasabi naman natin na yung ating, yung pinakamataas na namumuno sa atin, hindi naman daw corrupt. Pero, bakit itong tila mga katiwalian, korupsyon, nangyayari sa kaliwat kanan? Ibig sabihin, may problema sa pamumuno. Hindi nga corrupt, mahina naman. Di ba? In other words, inutil. Inutil dahil hindi makontrola yung bürokrasiya, yung mga ahensya, yung mga departamento sa ilalim ng kanyang ilong. Ayan. Isipin nyo, airport. Airport, ito ang showcase. Sa ibang bansa, ang pinaka-showcase na kanilang bansa, siyempre, yung entrance at exit. Lalo na yung, in this case, Ninoy Aquino. Ninoy Aquino International Airport. Ninoy Aquino International Airport. Ito pa yung pinagpupugaran itong sindikato na I'm sure binubuo ng mga taong gobyerno na nang frame up ng mga OFWs, mga inosenteng mga tao para mapasukan ng kwarta. Di ba napakasakit? Tunay nakakalungkot nga. Hindi nakakalungkot. Nakasusulasok. Nakasusuka. Kadiri. Diba? Ewan ko kung inabot mo pa yun. Nung ano tayo, nung bata tayo. Kadiri to death? Kadiri to death. Yung sinasabi ng mga yung mga kolehiyala. Itong mga to, ano ba? Basta kadiri. Tapos. Okay. Tapos na ating oras. Bukas po, muli natin makakasama ang ating alkalde ng Himpapawid na si Mayor Fred Lim. Ayan. Ano na rin tayo? Paalam na rin tayo pansamantala kay Gardo. Si Gardo parang gusto na lumabas, nagugutom na raw, nagagalit na ata sa akin. Tsaka alam mo, ito si Gardo, pinagkukwentuhan natin mga corrupt officials kaya, yan, tinan mo. Nagalit na naman. Pag nabanggit mo talaga yung salitang corrupt ganyan nangyayari. Yan. Corrupt. Yan. Ayan, makapagpahinga na nga. Dahil kasi sunod-sunod itong mga balita na ito
magang-maga imbis na ganado tayo nanghihina tayo. Anyway, mga karancho, maraming salamat sa inyong pagsubaybay. At bukas ang tabayanan na bukas dahil si Mayor Fred Lim ay muli nating makakapanayam. Alam niyo po, pag Thursday madalas meron siya mga engagement, mga meeting, mga speaking engagement dahil alam niyo naman mga kandidato talagang likas na busy. Pero kahit papaano talagang sinisikap niya na kung pwede araw-araw ay makasama tayo lahat. Makasama kayong lahat at para mapag-usapan natin yung mga issue. Mga isyong pangsikmura at yung mga isyong nakaka-apekto sa ating lahat. At dyan naman po nagtatapos ang ating programa ngayong umagang ito. Ako naman ang inyong karancho Miguel Hill. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, Miss Kilay. At ako naman si Binibinang Kilay na nagsasabi sa ating mga tagapakinig na tayo ay magmasid, mag-isip at makialam. Wow, lalim. Okay, thank you. Mabuhay tayong lahat. A Trimedia Pro Incorporated. This news is brought to you by SSS. Buti na lang may SSS.